Nagulat si Snakey nang makita niyang may kulay asul na true chi na umaagos sa buntot niya. Nabigla siya dahil sa wakas ay narating na niya ang perpektong foundation establishment matapos ang lahat ng pawis at hirap. Tuwang-tuwa siya at 2 beses niyang chinek para siguraduhin hindi ito panloloko. Tiningnan niyang mabuti ang mga golden scales niya at napagtanto niyang pareho ang kulay ng chi sa Ancient Perfect Foundation Establishment na binanggit ni Dogo noon. Lalo siyang nasabik nang makitang ganap ng nababalutan ng golden scales ang buo niyang katawan. Sakto namang biglang lumitaw sa harapan niya ang cauldron at nagsimulang magsalita. Sabi nito, kahit na narating na ni Snakey ang foundation establishment, hindi pa rin siya ganap na perpekto nang wala ang reverse. Nagulat si Snakey at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Nagpatuloy ang cauldron sa pagsasalita, at sinabing kung wala siyang reverse scale sa noo niya, mananatili siyang isang ahas magpakailanman. Nalito si Snakey at nagtanong kung ano ang reverse na ito, at hiniling na liwanagin at ipaliwanag pa ng cauldron ang ibig sabihin nito. Pero nagsimulang maglaho at bumalik sa loob ni Snakey ang cauldron, at sinabi lang na kailangan niyang maintindihan ito ng mag-isa. Nena si Snakey, at nagtanong kung paano niya ito maiintindihan nang wala siyang gabay. Hindi siya sigurado kung ano ang reverse scale, at sana ay ipinaliwanag na lang ito ng direkta ng cauldron, pero bumalik na ito sa loob niya, naiinis siya at nagtataka kung sinasadya siyang paglaruan nito. Kalaunan ay pinakalma niya ang sarili at nagsimulang kumilos, at napagtantong oras na para unahin muna ang pagpapalakas ng iba pa niyang combat power. Alam niyang kung magpapatuloy ang lahat, kailangan niyang bumaba ng bundok para hanapin ang enlightenment. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras, ipinatawag niya ang mga puppets niya at nagdesisyong gamitin ang earth puppet na teknik para palakasin ang mga ito. Plano rin niyang gawing espada ang Icefire Giant Elephant Tusks para sa mga susunod na laban. Pagkasimula niyang magtrabaho, mabilis na nakaramdam ng pagod si Snakey at inamin sa sarili na sobrang hirap nito. Naisip niya na halos imposible itong gawin ng walang tamang kagamitan o refining furnace. Pero alam niyang sa golden scales lang niya siya aasa para durugan ito ng paunti-unti. Makalipas ang 1 linggo, pinunasan ni Snakey ang pawis sa mukha niya at bamantong hininga nang ma-realize niyang sa wakas ay tapos na rin siya sa pugiling. Tiningnan niya ang 2 espadang gawa sa Icefire Elephant Tusks. Pagkasimula pa lang niyang magsanay gamit ang mga ito, nabigo siyang kontrolin ang mga ito ng buo. Tiningnan niya ang mga espada at napagtanto niya na ang Heaven Burning Sword at Extreme Cold Sword ay sobrang bigat pa para sa lakas niya sa ngayon. Alam niyang kapag naabot na niya ang late foundation establishment ay doon niya lang ito magagamit ng malaya. Nagdesisyon siyang bumaba na ng bundok para hanapin ang enlightenment, dahil alam niyang handa na ang lahat at kompleto na ang paghahanda niya. Bago umalis, nagdesisyon siyang ubusin ang mga human scripture libraries, at tumangging maniwala na wala siyang maiintindihan doon. Pagkalabas niya, pagod na pagod siya. Nakita niya si Simp na nakahiga sa lupa sa di kalayuan at nakatingin sa kanya. Nang mapansin siya ni Simp, masaya siya at sinabing sa wakas ay nakalabas na siya sa seclusion. Nalito si Snakey nang makita si Simp na nakahiga at nagtanong kung nagbibilad siya sa araw. Hindi na naghintay pa ng sagot, tumanggo si Snakey at inamin na nakalabas na siya sa seclusion at naghahanda na siyang bumaba ng bundok. Narinig ni Simp at nasabik siya at nagtanong kung pwede siyang sumama, at idinagdag na ngayong nagawa na niya ang maging foundation establishment, mayroon siyang ilang dapat gawin sa ilang tao. Mabilis na pumayag si Snakey pero sinabihan si Simp na sumunod sa kanya. Sinabing ang una nilang pupuntahan ay ang Purple Mist Gate. Ipinapaliwanag niya na mahina ang depensa nila kaya madali silang magagapi. Tumanggo agad si Simp na parang sobrang excited na sidekick. Sabay silang nagsimulang kumilos. Habang naglalakbay sila, inamin ni Simp na nakaranas siya ng maraming kakaibang bagay noong foundation breakthrough niya, at idinagdag na muntik na nga siyang mamatay minsan. Na-curious si Snakey at nagtanong kung ano ang nangyari. Ipinapaliwanag ni Simp na sa kritikal na sandali, biglang nawala ang lahat ng spiritual energy sa paligid niya, at ni isang patak ay walang natira. Sabi niya, nabigo ang breakthrough niya dahil doon, at nagreklamo na hindi niya alam kung sinong tandang idiot ang gumawa nito. Agad na tumalikod si Snakey, nahihiya, dahil alam niyang siya mismo ang may gawa. Dagdag pa rito, nang sinubukan niya ulit, may biglang lumitaw na Outer Realm Demons.
Inamin niya na muntik na siyang matakot hanggang mamatay at nabigo siya ulit. Nagulat si Snakey nang marinig ito, dahil ang Outer Realm Demons ay lumilitaw lang ang mga ito sa core formation breakthroughs. Sumang-ayon si Simp, at sinabing wala siyang ideya kung bakit dumating ang mga ito, dahil wala siyang ganoong qualification. Idinagdag pa niya na sa una, pinaghihinalaan niyang guni-guni lang ito dahil sa mga pagkakamali sa pag-cultivate. Pero maya-maya, may kakaibang nangyari. Biglang sumisid pabalik sa Void Rift ang demons. Sabi niya, sa tingin niya ay nakakita ito ng nakakatakot base sa ekspresyon nito habang umaalis. Nalito si Snakey at nagtanong kung paanong nagawa ni Simp na mag-breakthrough ng Foundation Establishment pagkatapos mab-IGO ng 2 beses. Binanggit ni Simp si Snowy, at sinabing, salamat sa kanya. Ipinapaliwanag niya na nag-refine siya ng Foundation Establishment Pill at pinasubok sa kanya. Narinig ito at tiningnan ni Snakey si Simp at tumitig sa kanya ng nalilito. Nang makita ito, naguluhan si Simp at nagtanong kung anong problema. Nagtanong si Snakey kung ayos lang ba siya, at sinabing pwede siyang magbahagi kung may nararanasan siyang side effects. Biglang naalala ni Simp at sumang-ayon siya ng gulat, at sinabing nakalimutan niya ito ng lubusan. Idinagdag niya na kailangan niyang magmadali pabalik para mag-practice, dahil kung hindi ay mawawalan siya ng face at magmumukhang clown. Bumantong hininga si Snakey, at naisip na nakakalimutan ng lalaking ito ang mahahalagang bagay. Pareho silang bumilis at agad na nakarating sa Purple Cloud Sect. Naguluhan sila sa scene habang tinitingnan ang paligid at na-realize na ganap itong walang tao. Wala nang natira maliban sa isang malaking pasukan na walang gate. Nalito si Snakey at nagtataka kung umalis na ang Purple Cloud Sect, at napansin na maging ang hardin ng halaman ay nakalantad. Nagtataka siya kung nagimpake lang sila at umalis. Pagkatapos ay tumayo si Simp at inilagay si Snakey sa bag niya, at sinabing nakakita sila ng maraming digmaan sa daan, kaya sa tingin niya ay lumipat ang Purple Cloud Sect sa Snake Sect para maiwasan ang sakuna. Agad na sumang-ayon si Snakey, at sinabing dapat nilang baguhin ang destinasyon nila sa Mountain Moving Sect at pwede si Simp na pumasok gamit ang token niya. Makalipas ang ilang sandali, pareho silang dumating sa Mountain Moving Sect kung saan napansin ng gatekeeper si Simp at sinabihan itong huminto, at nagtanong kung sino siya. Mabilis na bumulong si Simp kay Snakey na magtago ng maayos sa loob ng bag bago magpakita. Kinuha niya ang token niya at ipinakilala ang sarili niya bilang si Xiao Chu, inner disciple ng Mountain Moving Sect. Nagulat ang gatekeeper nang marinig ito at nagtanong kung buhay pa siya. Nalito si Simp at nagtanong kung sino ang nagsabing patay na siya. Lumapit ang gatekeeper at inamin na noong nakaraang taon ay pinaghahanap siya ni Huayun Tian at nawala sa malalim na kabundukan sa loob ng kalahating taon. Idinagdag pa niya na idineklara siyang patay ng sect at ang lahat ng kanyang pag-aari at cave dwelling ay minana ng mga kamag-anak niya. Nagulat at nalito si Simp nang marinig ito. Ibinunyag niya na hindi mortal ang mga magulang niya, kaya wala siyang kamag-anak na magmamana ng anumang bagay. Inamin ng gatekeeper na hindi niya talaga alam kung sino ang kumuha nito, at ang alam lang niya ay hinawakan ito ni Elder Kui, isang babaeng cultivator mula sa Purple Cloud Sect. Nang marinig ito, ganap na nagulat at naiwang walang imik si Simp. Galit siya sa loob-loob niya, at nag-isip na ng paghihiganti. Bumantong hininga si Snakey, at naisip na ang galit ng lalaking ito ay mas mabilis mapuno kaysa sa rage bar ng isang gamer. Samantala, sa loob ng cave dwelling ni Xiao Chu, nakaupo at nag-uusap sina Shu Chun at Shu Mei. Sabi ni Shu Mei, madalas na sinasabi ng mga tao na ang spiritual energy ng Mountain Moving Sect ay pambihira, at ngayon ay talagang nararamdaman ko ito. Sumang-ayon si Shu Chun at pinuri si Mei sa matalinong galaw niya. Ipinapaliwanag ni Mei ng buong pagmamalaki na ang paggamit ng dual cultivation para makuha ang loob ni Elder Chu, pagkatapos ay kunin ang cave dwelling ni Xiao Chu, ay isang napakatalinong ideya. Tumawa si Mei at sinabihan si Kui na huwag magselos, at idinagdag na dinala rin niya ito rito. Ibinunyag niya na mula ngayon, silang tatlo ay mamumuhay ng magkasama at magpa-practice ng triple cultivation kasama si Elder Shu. Mabilis na pinutol ni Shu Chun ang sinabi niya at masayang sinabing susundin niya ang anumang aayusin ni Sister Mei. Kasabay nito, nawasak ang gate ng bahay. Nahuli ang atensyon ni Shu Mei at Shu Chun, at tumayo sila ng gulat,
at nagtanong kung sino ang nang-ahas na basagin ang pinto. Pagpasok ni Simp, napatingin si Shumi sa alikabok at galit na nagtaka kung sino ang matapang na pumasok. Maya-maya, sabay nilang nakita ang figure ni Xiaoqiu sa usok at natigilan sa gulat. Nag-alinlangan si Shumi bago nagtanong kung hindi pa ba ito patay. Umupo ulit si Shumi habang hawak ang kontrata. Sumang-ayon si Xiaoqiu at idineklara na buhay pa siya, at pinapaalis ang dalawa. Tanging umisi lang si Shuchun habang si Shumi naman ay tumawa. Tinawag si Simp na hamak na, "Cockle," at pinapamulat ang mata nito at tingnan ng maigi. Ipinakita niya ang kontrata at sinabing napirmahan na niya ito. Nang may kayabangan, iniunat niya ang kanyang paa at sinabing kung handa itong lumuhod at dilaan ang kanyang mga daliri sa paa, baka payagan niya itong manatili. Idinagdag pa niya na kung siya ay nasa magandang kondisyon, maaari itong maging personal na basahan na panlinis sa kanyang paa. Ngunit bago pa matapos ni Shumi ang kanyang sinasabi, biglang sumugod si Simp at sinuntok ito sa mukha. Bumagsak siya sa pader, at siya ay nasa masamang kondisyon, at naiwan si Shuchun na tulala. Naisip ni Shuchun na mataas ang cultivation level ni Shumi at nagtaka kung paano nagawa ni Xiaoqiu, na malinaw na mas mababa ang cultivation, ang ganoong suntok. Kinumbinsi niya ang sarili na nagkataon lang ito at sinubukang lumaban. Gayunpaman, hindi nagpigil si Simp. Mabilis siyang sumugod kay Shuchun at ibinigay ang kaparehong suntok tulad ng dati. Habang bumabagsak si Shuchun sa lupa, kinuyam niya ang kanyang kamao at sinabi na ang suntok na ito ay matagal nang nakatago sa kanyang puso sa loob ng 5 taon, ngunit mula ngayon ay tatagal lang ito sa loob ng 5 paghinga. Natutuwa si Snakey, iniisip na sa wakas ay nag-iinit na ang eksena. Mabilis niyang sinabihan si Simp na sirain ang mga katawan at burahin ang ebidensya. Ngunit bago pa makagalaw si Simp, pumasok si Elder Q na kumuha ng kanyang atensyon. Nang makita si Zomi at Shuchu na nakahandusay na sugatan, nagalit si Elder Q. Sumigaw siya kay Simp, nagtatanong kung paano siya naglakas loob na pumatay ng tao. Kalmadong sumagot si Simp na pribadong teritoryo niya ito at ayon sa mga alituntunin ng sekta, walang pinapayagang pumasok. Nang marinig iyon, si Elder Q, na nasa maagang foundation establishment, ay lalong nagalit at naghanda para sa laban, nagtipon ng kanyang enerhiya. Sumagot si Simp na kahit isa siyang elder, hindi pinapayagan siya na pumasok. Sa wakas ay nagalit si Elder Q at inatake si Simp, idineklara na si Simp ay naghahanap ng kamatayan. Madaling hinarang ni Simp ang atake gamit ang kanyang mga kamay at sinabing nasa foundation establishment na rin siya ngayon. Sinabi kay Elder Q na huwag subukang takutin siya. Nabigla si Elder Q at medyo natakot nang mapagtanto niya na umabot si Simp sa foundation establishment sa loob ng wala pang 1 taon. Naalala niya na noong si Simp ay nasa quick condensation pa, madali niyang nasugatan si Huayuntian at sa huli, kaya niya itong patayin. Pagkatapos ay nagsimula siyang umalis. Nagalit si Elder Q at inutusan si Simp na bumalik. Ngunit hindi pinansin ni Simp ang utos at patuloy na umalis. Nagtaka si Snakey at nagtanong kung bakit hindi pinatay ni Simp si Elder Q, sinabi na madali na sana para sa kanya na talunin ang matanda ngayon. Kalmadong sumagot si Simp na ang pagpatay sa kanya ngayon ay lalong lang magpapahirap sa pagtakas at kung lalabanan nila si Elder Q ngayon, hindi nila makukuha ang gusto ni Snakey. Humanga si Snakey at inamin na nagkaroon siya ng bagong respeto kay Simp. Ngumiti si Snakey at pinuri si Simp, ngunit sinabi niya na natuto siya mula sa kanya at tinawag si Snakey na pinakamahusay. Pagkatapos ay hinimok ni Snakey si Simp na magmadali at kunin ang kailangan nila, nagplano na patayin si Elder Q mamaya at tumakas pagkatapos.